Sa harap ng pinaigting na pagprotekta sa ating teritoryo at kapayapaan, ilang senador isinulong na dagdagan ang budget ng Department of National Defense. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Ilan sa sumalang sa deliberasyon ng Senado ng panukalang 2025 national budget ay ang Department of National Defense, pati na ang Department of Transportation. Gustong matiyak ng ilang senador na mapondohan ng tama ang mga sangay ng militar. Dapat sana ay kung napupundo ng tama't maayos ang ating modernization program ay nasa Horizon 3 na tayo ng AFP modernization. What we are aiming for is at least to have that minimum credible defense posture and fully mission capable for territorial defense of our country. So any move, Mr. President, that this chamber would propose to add to the budget of the DND, we will fully and solidly support. Muling ipinunto naman ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang leasing o pag-upa ng mga kagamitan. Anya, maging ibang bansa umuupa rin ng kagamitang pangdepensa. I want to reopen the minds of our defense establishments that leasing is more cost-effective for military procurement than outright purchase. It will involve lower initial investment. Sa pagsalang naman ng budget ng DOTR, pinuna ni Senator Joel Villanueva ang issue sa overloading, partikular ang mga trucks. Taon-taon sinisira ho niyan yung daan namin. Alam mo yung pinakamasakit sa amin sa Bulacan, pagka tinawag na lubakan na kami, hindi kami Bulacan. Napakasakit ho sa amin eh. Iba ho yung dating sa amin. Sabi ng budget sponsor, According to our Assistant Secretary, our LTO Director, for Region 3 alone, what their problem is that they only have 4 vehicles, no? For LTO. Talagang they are really undermanned. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.